Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, tuturo ko sa inyo kung paano magmasilya ng water base. So, let's start! So first, kailangan po natin, syempre, yung mga gagamitin natin. Number 1, syempre, primer. Bago po kayo magmasilya, kailangan nyo po muna mag-primer. Dito po sa ating project, syempre, water base para po hindi siya mabaho. Pwede nyo pong gawin sa bahay. Kahit po may mga bata, okay lang kasi hindi po talaga siya maamoy. Ito po yung ating primer na gagamitin, yung Davis Timber Prime Wood Primer. Yung sa masilya po, ito po yung masilya gagamitin natin. Wala po kasi yung ABC Gypsum Putty na ginagamit namin. Ito po, pwede rin, Gypsum Putty, Concrete Putty, basta po water base. Pwede po yun. Tuturo ko po sa inyo kung paano. Kailangan pa po natin, syempre, roller para po sa ating piece. Tapos yung ating maleta kasi yun po yung pang-spread natin ng ating masilya. Ito po yung paleta. Yan. Ito po yung ginagamit pang masilya. Pero, pwede rin po ito. Kaso, mas maganda lang po itong paleta. Kasi mas malambot po ito eh. Ito po, spatula. Medyo matigas. So, kapag po ipinangpahid natin, hindi po siya ganun kaganda. Medyo lumalaban. So, gusto po natin, humahagod lang. Kaya, hindi po ito suggested, pero pwede nyo po itong gamitin kung meron po kayo. Pero yung ganito, mura lang naman po ito eh. Mga nasa 40 pesos, dalawa ng piraso na. Kailangan nyo lang pong alagaan. Lagi nyo lang pong lilinisan pagkatapos nyo gamit. So, alam na po natin kung ano yung mga gagamitin natin. Papakita ko na po sa inyo kung ano yung proseso dito sa ating pagmamasilya ng water base. So, first, ito po yung ating mga materials na gagamitin. Ito po, foam. Pwede po itong foam, pero ginagamit po namin itong foam kadalasan kapag top coat na. Kasi malinis po yun eh. Kapag primer lang, pwede pong ganito. Pwede pong cotton lang yung gamitin nyo. Pero dito po sa ating exercise, ito na po yung gagamitin ko. Yan, para po madaling linisan. Yan. So again, tapos kung may mabibili po kayong ganito, yung maliit lang, para po dito sa baby roller, bili po kayo ng ganito. Para po hindi masira yung ating, ano ba tawag dito? Oh, no. Paint something. Yan. Nilalagyan lang po namin siya ng plastic. So, lalagyan lang po namin dito yung plastic. Tapos dito po namin ilalagay yung pintura. Ito pong plastic na to, matagal po namin tong gagamitin. Kasi kapag po water base yung ating pintura, lilinisan at lilinisan lang po natin siya sa tubig. So, ito po, kung iniisip nyo na nakakasira sa ating kalikasan, hindi po. Matagal po namin itong ginagamit. Hanggat hindi po siya nabubutas. Pero hindi naman po siya mabubutas dahil foam naman po itong ginagamit namin. So, ayan po yung primer. Tapos yan, ito na yung ating piece. Ayan. So, lagay po natin itong ating Timber Prime. So, haluin natin. Onti na lang naman po ito eh. So, bakit po natin ito kailangang i-primer, Kasi gusto po natin makita kung meron pong mga malalalim na butas dito. So, lagay natin. Kaya na po siya. Tapos, so, primer lang naman po yan. Kahit saan pwede. Kahit kung paano pwede. So, okay na po ito. Meron na po tayong primer. Papatayin na lang po natin ito. Ang nakasulat po dito sa ating Timber Prime, kailangan po natin mag-wait ng 2 hours. So, papatayin lang po natin siya. Tapat natin sa electric fan, pwede naman. Kasi water base naman po ito. So, yan. Hintayin lang po natin siya matuyo. Ito po yung gagamitin natin muna. Gypsum Putty ng Construct. So, ito po, syempre gusto natin water base eh. Kasi kapag po nagmasilya tayo, halimbawa, yung pangmamasilya po natin is lacquer type, yun po, masakit sa ilong. Siyempre po, iniiwasan natin yung masakit sa ilong. Kaya, ito po yung gagamitin natin. So, ito po ang itsura niya. Para po siyang taho. So, kung medyo nahihirapan po kayo mag-spread sa kanya, tubig lang po yung lalagay nyo dito, okay na. Dito po sa atin, kaya po natin to pinrimer. Kasi gusto po natin makita kung saan yung mga parts na kailangan po nating bigyan ng pansin. Katulad po ito, yung mga parts na yan, Kailangan po natin dyan, medyo kapalan natin ng konti. Kasi medyo lulubog po yan.
Pero, kapag naman po yung ating piece, ganito, as in butas talaga. Ang kailangan po natin dito, yan, ganito po, full tight. Ito po yung ginagamit namin kapag yung mga malalaki yung butas na Kapag po kasi ito natuyo, para po siyang bato, parang ganun po yung consistency niya kapag po siya ay natuyo. Kasi nagiging matigas po siya. Tapos, lilihain na lang po namin para po mag-flat. Ito po, para lang po to sa mga lubog na malalalim. Pero kapag po yung mga ganito, gusto lang po natin siya mag-flat talaga. Ito po yung ginagamit namin. Yan. Gypsum putty. Yan. So, lalagay lang po namin siya dito. Yan. Dito po sa pagmamasilya ng gypsum putty, lalong-lalo po dito sa mga water base, ayaw po natin dito ng makapal. As in, ayaw po ng makapal. Hindi po ito katulad ng sa lacquer type na pwedeng medyo makapal eh. Ito po hindi. Kailangan po ito flat na flat. So bakit po gusto natin yung manipis lang ano? Para po kapag ito, sinander natin, hindi po masyadong maalikabok. Kasi kapag po ito, makapal, mahirapan po kayo siyang lihain or linisin. Kasi masyado po siyang maalikabok talaga. Kaya ang ginagawa po namin dito, manipis na manipis lang. Kapag po kasi makapal, yung inyong masilya, matatanggal po yun, magtutuklap. So kaya po ito, sobrang nipis lang. Kailangan po natin siya, as in, manipis na manipis lang talaga. Yan. So, ito po, papatuyuin na lang po natin ito. Then, tsaka po natin ulit lalagyan ng primer. Mga, ganun din po, mga 2 hours din. Kapag po, 2 hours, yan. Lilihain na po natin. So, dito po, kailangan lang po ay, syempre, manipis. Yan na nga po, dahil ayaw po natin ng, kapag po nilihan natin siya, yung sobrang dusty. Kaya, manipis lang, tsaka po, para rin po, mabilis siyang matuyo. Kapag po ito, kinapalan nyo, ang mangyayari po dyan, yung mga makakapal na parts, tapos nilagyan nyo ng primer, tapos nilagyan nyo ng top coat, ang mangyayari po dyan, matatanggal. Doon po nagkakaroon ng problema. Marami po nagsasabi sa amin, natutuklap. Kaya po siya natutuklap kasi po yung masilya, medyo makapal. Kaya, yun. So, pagtas po na ito, liha lang, primer, then top coat na po ulit. So, again po, ang gagamitin lang natin na liha, 100, 120, tapos primer. Pagka primer na po natin, pwede na po mag 240 doon para po smooth na siya, then top coat na. Recap lang po natin kung ano po yung process natin. No? First po, syempre primer. After po ng primer natin, tsaka po natin siya lalagyan ng masilya. Masilya po natin, kailangan po siya manipis lang ha, huwag niyo po silang kakapalan. Kapag po kinapalan yan, magbabatak po yan. Iyon po yung nagiging problema talaga. Doon po na sisira yung ating top coat kapag po yung ating masilya ay makapal. Next naman po, after po nating masilyahan, ipa-primer po natin siya ulit. Para po yung dust niya, makocoveran po siya ulit ng primer. Tapos, mas magiging maganda po yung kapit ng ating top coat. So, kami po ang ginagawa po namin is primer, masilya, tapos mamasilyan po namin siya hanggang ma-perfect po namin siya na as in smooth talaga. Tapos, liha in between, siguro mga 100. Tapos, pa-primeran po namin. Pag after po ng isang primer, pa-primeran pa po ulit namin para talagang matibay yung ating kapit ng ating top coat. Then, tsaka po namin siya ita-top coat. Yan, so if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments ano po, regarding dito sa ating pagmamasilya ng water base, comment nyo lang po sa baba at try po natin siyang sagutin. So, yun lang po. Thank you!